Ang init ng tag-araw sa baryong San Isidro ay tila hindi matutunaw kahit anong hangin ang dumaan sa mga bubong na pawid. Si Maria Clara, 18 taong gulang na babae, ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kanilang bahay kubo, nakatingin sa malawak na palayan na halos walang hanggan. Ang kanyang mga mata ay malalim na kayumanggi, parang dagat na may lihim na nakatago sa ilalim. Simula nang mag-graduate siya sa high school, 3 buwan na ang tila lahat ng mga binata sa kanilang baryo ay nagkakainteresang makalapit sa kanya. Maria Clara, halika dito at kumain na, tawag ng kanyang ina na si Aling Rosa mula sa kusina. Ang matandang babae ay may mababang boses, ngunit may kakaibang lamig na hindi niya mapinta kung bumangon si Maria Clara mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay walang ingay, tila nakalipad sa sahig. Napansin niya ang sariling kakayahan na ito noong nakaraang buwan, ngunit hindi niya pinansin dahil mas naging focused siya sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Mas naging mapulang ang kanyang mga labi, mas naging kintab ang kanyang buhok, at mas naging makinis ang kanyang balat. Nanay, bakit parang lahat ng mga tao sa baryo ay nakatingin sa akin ngayon? Tanong niya habang nakaupo sa mesa na gawa sa bambu. Aling Rosa ay hindi agad sumagot. Nakita ni Maria Clara na nag-sign of the cross ang kanyang ina bago nagsalita. Anak, kailangan nating mag-ingat. Hindi lahat ng pagbabago ay maganda. Ano ibig mong sabihin, nanay? Wala, anak. Kain ka na lang. Ngunit sa loob ng puso ni Maria Clara, may naramdaman siyang kakaiba. Tila may boses na bumubulong sa kanyang tainga, nagsasabing hindi siya ordinaryong tao. Noong nakaraang gabi, nanaginip siya na lumilipad siya sa itaas ng mga puno ng niyog. Nakikita niya ang buong baryo mula sa taas. Sa panaginip na iyon, nakita niya ang lahat ng mga tao sa ibaba. At may kakaibang pagnananais na naramdaman niya. Ang pagnananais na bumaba at hindi niya matukoy kung matapos kumain, naglakad si Maria Clara sa labas ng bahay. Ang sikat ng araw ay hindi na masyadong mainit. Ngunit nakita niya na lahat ng mga halaman sa kanilang hardin ay tila nanla. Kahit na regular niyang dinidilig ang mga ito, parang hindi sapat ang tubig. Nagtaka siya dahil dati ay buhay na buhay ang kanilang mga tanim. Maria Clara, Maria Clara, sigaw ng boses na galing sa kalayuan. Lumingon siya at nakita niya si Pedro, ang pinakagwapong binata sa kanilang baryo. Siya ay may mataas na ilong, maputing ngipin, at mga mata na parang bituin sa gabi. Nagtatrabaho siya sa palayan ng kanilang kapitan, at kilala siya bilang masipag at mabait na tao. Pedro, anong kailangan mo? Tanong niya, ngunit napansin niya na ang kanyang boses ay mas mababang at mas nakaaakit kaysa dati. Gusto kitang makausap, Maria Clara. May sasabihin ako sa'yo. Lumapit si Pedro sa kanya, ngunit napansin ni Maria Clara na may kakaibang amoy siya. Amoy ng dugo. Hindi niya alam kung bakit niya naamoy iyon dahil hindi naman mukhang sugatan si Pedro. Mas nakakataka pa, ang amoy na iyon ay hindi nakakapandiri sa kanya. Sa halip, parang nakakagutom. Anong sasabihin mo, Pedro? Matagal na kitang gusto, Maria Clara. Simula pa nung bata pa tayo, ikaw na ang nasa puso ko. Ngayon nag-graduate ka na. Sana pwede nang maging tayo. Nakita ni Maria Clara na nanigas ang mukha ni Pedro habang nagsasalita. Para bang may takot siya, ngunit hindi niya alam kung bakit. Hindi naman siya nakakatatakot na babae, di ba? Pedro, mabait ka. Pero ano, Maria Clara? May iba ka na bang gusto? Sa tanong ni Pedro, bigla na lang may naramdaman si Maria Clara na kakaibang galit sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung saan ang galing ang emosyon na yon. Ngunit tila may boses na nagsasabi sa kanyang, hindi ka dapat makipag-usap sa kanya. Wala, Pedro. Kailangan ko lang mag-isip. Nakita niya na may lungkot sa mga mata ni Pedro, ngunit may kasamang takot. Parang may nakita siya sa mata ni Maria Clara na hindi niya maintindihan. Sige, Maria Clara, hihintayin kita. Nang umalis na si Pedro, bumalik si Maria Clara sa loob ng bahay. Nakita niya na nakaupo sa sala ang kanyang ina kasama si Mang Tonyo, ang albularyo ng kanilang baryo. Si Mang Tonyo ay matandang lalaki na may maputing buhok at mga mata na tila nakakakita ng hindi nakikita ng iba. Maria Clara, halika dito, tawag ni Mang Tonyo. Lumapit siya sa kanila, ngunit napansin niya na nag-atras si Mang Tonyo nang makalapit siya. May kakaibang takot sa mata ng matandang albularyo. Mang Tonyo, bakit kayo nandito? Tanong niya. Anak, may mga tanong ako sa'yo. Nakakaramdam ka ba ng kakaibang pagbabago sa sarili mo? Nagdalawang isip si Maria Clara kung sasabihin niya ang totoo. Ngunit sa huli, tumango siya. Anong klaseng pagbabago, anak? Hindi ko po alam kung paano ko i-explain. Parang mas lakas ako, mas sensitibo ang aking mga pandam. Minsan, naririnig ko ang mga bulong ng mga tao.
kahit malayo ako sa kanila. Nakita ni Maria Clara na nag-exchange ng tinginan ang kanyang ina at si Mang Tonyo. May kakaibang pag-aalala sa kanilang mga mata. Anak, makinig ka sa akin ng mabuti, sabi ni Mang Tonyo. Ang pamilya ninyo ay may lihim na nakatago sa nakaraan. Ang inyong lahi ay hindi simpleng tao. Ano po ibig ninyong sabihin? Ang lola mo sa side ng tatay mo, si Lola Remedios, ay isang aswang. Napatigil si Maria Clara sa narinig niya. Aswang? Ang mga nilalang na nababasa niya lang sa mga libro at naririnig sa mga kwentong multo. Hindi po totoo yan, Mang Tonyo. Ang lola ko ay ordinary lang na tao. Hindi, anak. Ang lola mo ay naging aswang dahil sa isang sumpa at ang dugo niya ay nasa dugo mo rin. Naramdaman ni Maria Clara na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin, ako ay hindi kapaganap na aswang, Maria Clara. Pero ang mga palatandaan ay unti-unting lumalabas. Ang pagkakaroon mo ng enhanced senses, ang pagkaka-attract ng mga tao sa iyo, ang pagkakatunaw ng mga halaman sa paligid mo. Lahat yan ay mga senyales. Napaupo si Maria Clara sa sahig. Hindi niya matanggap ang naririnig niya. Paano po mangyayari ito sa akin? Sa edad na 20, kung hindi mo mapipigilan ang transformation, magiging ganap ka ng aswang. Pero may paraan para mapigilan ito. Ano po? Kailangan mo munang manatili sa loob ng bahay kapag gabi. Iwasan mo ang mga tao, lalo na ang mga lalaki. Ang aswang ay mas malakas kapag gabi at mas madaling matrigger ang transformation kapag may intense na emosyon. Paano naman po ang trabaho ko sa palayan? Huwag ka munang magtrabaho. Kailangan nating gawin ang mga ritual para mapigilan ang sumpa. Nang marinig ito ni Maria Clara, may naramdaman siyang kakaibang galit sa loob ng kanyang para bang may ibang personality siya na ayaw sa mga sinasabi ni Mang Tonyo. Mang Tonyo, salamat sa pagbabantay pero kailangan kong mag-isip mo. Tumayo siya at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Nang nasa loob na siya ng kwarto, narinig niya ang usapan ng kanyang ina at ni Mang Tonyo. Rosa, kailangan nating bantayan si Maria Clara. Ang transformation ay mas mabilis kapag may emotional trigger. Kapag nag-transform siya, hindi na natin siya maibabalik. Pero Mang Tonyo, siya pa rin ang anak ko. Hindi ko siya kayang iwan. Naiintindihan kita, Rosa. Pero kapag naging aswang na siya, hindi na siya ang Maria Clara na kilala mo. Magiging monster na siya. Nakarinig si Maria Clara ng mga hakbang na palayo. Nang marinig niya na umalis na si Mang Tonyo, lumabas siya ng kwarto at nakita niya ang kanyang ina na umiiyak sa mesa. Nanay, totoo ba lahat ng sinabi ni Mang Tonyo? Tumingala sa kanya si Aling Rosa. Ang mga mata ay namumula sa kakaiyak. Anak, matagal ko nang alam ang tungkol sa pamilya ng tatay mo. Nandito ako para bantayan ka. Pero bakit ngayon ko lang nalaman? Kasi umasa akong hindi ka magiging tulad ng lola mo. Pero mukhang malakas ang dugo ng aswang sayo. Sa gabi na iyon, nahirapan si Maria Clara na makatulog. Nakahiga siya sa kanyang higaan, nakikinig sa mga tunog sa labas, ang mga kuliglig, ang mga dahon na gumagalaw sa hangin, at ang mga hakbang ng mga tao na naglalakad sa kalayuan. Ngunit nakakataka, naririnig niya lahat ng mga tunog na iyon nang mas malinaw kaysa dati. Mga bandang hating gabi, nakarinig siya ng mga boses na nagbubulong sa labas ng kanilang bahay. Nandito na ba siya? Oo, nasa loob siya. Natutulog. Sigurado ka ba na siya yon? Sigurado ako. Nakita ko ang mga mata niya, parang mata ng aswang. Napabangon si Maria Clara mula sa kanyang higaan. Sino ang mga taong nagbubulong sa labas? Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinilip niya ang labas. Nakita niya ang tatlong lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga na nasa tabi ng kanilang bahay. Sila ay mga tao na kilala niya sa baryo, si Mang Ben, si Kuya Noel, at si Tatay Ponso. Lahat sila ay may hawak na mga bolo at mga sulok. Kailangan nating patayin siya bago pa siya tuluyang mag-transform, sabi ni Mang Ben. Pero bata pa siya, Mang Ben. Baka may paraan pa para sa kanya, sabi ni Kuya Noel. Walang paraan, Noel. Nakita ko na ang mga ganitong kaso dati. Kapag nagsimula na ang transformation, hindi na ito maaari pang bawiin. Nakaramdam si Maria Clara ng matinding takot, ngunit kasama nito ay isang kakaibang galit. Para bang may ibang nilalang sa loob niya na nagiging buhay dahil sa naririnig niya. Mga mamaya, papasok tayo sa bahay at gagawin natin ang kailangan nating gawin, sabi ni Tatay Ponso. Paano si Aling Rosa? Kung kailangan, pati siya ay hindi na natapos ni Mang Ben ang kanyang sasabihin dahil biglang kumuha ng lakas si Maria Clara. Napansin niya na ang kanyang mga daliri ay nagiging mas mahaba at ang kanyang mga kuko ay nagiging mas matulis. Ang kanyang mga mata ay nagiging mas matirik at may kakaibang init na naramdaman niya sa loob ng kanya. Para bang may ibang nilalang na gusto nang lumabas mula sa kanya. Dahan-dahan siyang umalis sa bintana at pumunta sa kwarto ng kanyang ina.
Nakita niya, nagising din si Aling Rosa at nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo. "Nanay," bulong niya. "Anak, nandito ako. Huwag kang mag-alala." "Nanay, may mga tao sa labas. Gustong pumasok sa bahay." Napatingin si Aling Rosa sa kanya at nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina. "Anak, ang mga mata mo. Ano po ang problema sa mga mata ko?" "Naging pula, Maria Clara. Naging pula ang mga mata mo." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria Clara na hindi na siya ganap na kontrolado ang sarili. Para bang may ibang personality na nagkakagising sa loob niya. Isang personality na mas malakas, mas mapanganib, at mas gutom. "Nanay, natatakot ako," sabi niya. Ngunit napansin niya na ang kanyang boses ay naging mas mababa at mas nakakatakot. "Rosa, Maria Clara, lumabas kayo dyan!" Sigaw ni Mang Ben mula sa labas. Narinig nila ang mga hakbang na papalapit sa kanilang bahay. Ang mga lalaki ay handang pumasok. "Anak, kailangan nating magtago," sabi ni Aling Rosa. Ngunit sa halip na magtago, naramdaman ni Maria Clara na gusto niya nang lumabas at harapin ang mga lalaki. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa kakaibang gutom na naramdaman niya sa kanilang presensya. "Nanay," sabi niya habang naglalakad patungo sa pinto, "hindi ako magiging biktima." Maria Clara, huwag, ngunit hindi na siya nakinig sa kanyang ina. Binuksan niya ang pinto ng kanilang bahay at lumabas sa labas. Nakita niya ang tatlong lalaki na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Ang mga sulo ay nagbibigay ng madilaw na liwanag sa kanilang mga mukha. "Ah, lumabas ka na rin," sabi ni Mang Ben. "Mas madali na." "Bakit ninyo gustong saktan ako?" tanong ni Maria Clara. Ngunit napansin niya na ang kanyang boses ay hindi natunog katulad ng, "Dahil ikaw ay aswang, Maria Clara, at kailangan namin protektahan ang baryo." Sa mga salitang iyon, tuluyang naramdaman ni Maria Clara na nawala ang kanyang kontrol sa sarili. Ang ibang personality na matagal nang natutulog sa loob niya ay tuluyang nagising. Ang kanyang mga mata ay naging mas pula, ang kanyang mga kuko ay naging mas matulis, at ang kanyang mga daliri ay naging mas mahaba. Nakaramdam siya ng matinding lakas na hindi niya alam na mayroon siya. "Kayo ang mga dapat matakot," sabi niya sa isang boses na hindi na niya kilala. At sa gabing iyon, natutunan ni Maria Clara na hindi siya ordinary na babae. Siya ay anak ng kadiliman at ang transformation niya ay nagsisimulan. Ang mga mata ni Maria Clara ay naging tulad ng mga rubiyang nagliliyab sa dilim. Nakita ng tatlong lalaki na ang dating magandang dalaga ay nagiging ibang nilalang sa harap nila. Ang kanyang balat ay naging mas maputi, halos transparent, at nakikita nila ang mga ugat na kulay berde sa ilalim nito. "Diyos ko," pulong ni Kuya Noel habang umuatras. Si Mang Ben ay mas matapang. Itinaas niya ang kanyang bolo at nagsabi, "Lalaban tayo. Hindi tayo pwedeng matakot." Ngunit si Maria Clara, o ang nilalang na siya na ngayon, ay tumawa ng isang tawa na nagparinig sa buong baryo. Ang mga aso ay nagsimulang tumahol, ang mga manok ay nagsimulang umingay, at ang mga puno ay tila gumalaw kahit walang hangin. "Gusto ninyo akong patayin?" tanong niya. Ang boses ay may kasamang echo na parang galing sa libingan. "Pero hindi ninyo alam kung gaano ako kalakas ngayon." Sa isang iglap, tumalon si Maria Clara mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi ito ordinaryong talon ng tao. Siya ay tumalon ng halos 10 talampakan ang taas na parabang may mga pakpak siya. Ang tatlong lalaki ay napatingala sa kanya at nakita nila na habang nasa hangin siya, ang kanyang anino sa lupa ay hindi anino ng babae, kundi anino ng malaking ibon. Bumaba siya sa harap ni Tatay Ponso, ang pinakamalapit sa kanya. Ang matandang lalaki ay napaatras, ngunit hindi siya nakakapagtago sa bilis ni Maria Clara. "Amoy ko ang dugo ninyo," sabi niya habang inaamoy si Tatay Ponso. "Masarap. Huwag mo akong galawin, halimaw," sigaw ni Tatay Ponso habang sinusubukan niyang hampasin si Maria Clara ng kanyang bolo. Ngunit hindi niya naabot si Maria Clara. Sa halip, nahawakan niya lang ang hangin. Si Maria Clara ay nawala at lumitaw sa likod niya. "Masyado kayong mabagal," sabi niya. Mula sa loob ng bahay, nakarinig sila ng iyak ni Aling Rosa. "Maria Clara, anak, bumalik ka sa loob. Labanan mo ang nasa loob mo." Nang marinig ang boses ng kanyang ina, may parte ng tunay na si Maria Clara na nanatiling buhay sa loob ng bagong personality. Para bang dalawang kaluluwa ang naglalaban sa isang katawan. "Nanay," sabi niya, at sa sandaling iyon, bumalik ang normal na kulay ng kanyang mga mata. Nakita ng tatlong lalaki ang pagkakabalik ng tunay na si Maria Clara. Si Mang Ben ay nakakita ng pagkakataon at tumakbo papalapit sa kanya. Ang bolo ay nakatutok sa kanyang dibdib. "Ngayon," sigaw niya. Ngunit bago pa man siya makarating kay Maria Clara, biglang lumaki ang mga kuko niya at hinagip ang braso ni Mang Ben. Hindi siya kumuha ng dugo.
ngunit sapat na para mapahinto ang lalaki. Hindi ninyo ako matatalo, sabi ng aswang na personality. Kasi ako ay mas malakas pa sa inyong lahat. Si Maria Clara ay tumalikod at naglakad pabalik sa bahay. Ngunit bago siya pumasok, tumingin siya sa tatlong lalaki. Huwag na kayong babalik dito. Susunod na beses, hindi ko na kayo papalampasing buhay. Nang pumasok na siya sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sahig, umiiyak habang hawak ang rosaryo. Nanay, okay lang ako, sabi ni Maria Clara, ngunit napansin niya na hindi na totally normal ang kanyang boses. Anak, nakita ko kung ano ang nangyari sa labas. Hindi ka na ang Maria Clara na anak ko. Ako pa rin po ito, nanay. Nandito pa rin ako. Pero nakita ko ang mga mata mo. Nakita ko kung paano mo ginawa ang mga iyon sa mga lalaki. Si Maria Clara ay naupo sa tabi ng kanyang ina. Naramdaman niya na may dalawang personality na naglalaban sa loob niya. Ang dating Maria Clara na maamo at mabait, at ang bagong nilalang na malakas at mapanganib. Nanay, tulungan ninyo ako. Hindi ko alam kung paano ko kontrolin itong nangyayari sa akin. Aling Rosa ay tumingala sa kanya. Anak, kailangan nating puntahan si Father Miguel sa susunod na bayan. Siya lang ang makakatulong sa atin. Pero nanay, nakita ninyo naman na hindi ako nakakasakit ng walang dahilan. Naging ganoon lang ako kasi gustong patayin ako ng mga lalaking iyon. Oo, anak. Pero ang nakita ko ay hindi ka na nakokontrol ang sarili mo. Paano kung susunod na beses, wala nang makakakontrol sa'yo? Sa gabi na yon, hindi nakatulog si Maria Clara. Nakahiga siya sa kanyang higaan, nakikinig sa mga tunog sa labas. Ngunit ngayon, mas malinaw niya nang naririnig ang lahat. Ang mga pag-usap ng mga tao sa kabilang bahay, ang mga hakbang ng mga pusa sa bubong, at kahit ang mga bulong ng mga taong naglalakad sa malayo. Nakarinig siya ng mga boses na nagpupulong sa gitna ng baryo. Nakita ninyo ba kung ano ang nangyari kay Maria Clara? Sabi ni Mang Ben, hindi na siya tao. Dapat nating gawin ang kailangan natin. Pero paano si Aling Rosa? Kasama ba natin siya sa plano? Wala tayong choice. Kapag hindi natin ginawa ang kailangan, magiging delikado ang buong baryo. Napagtanto ni Maria Clara na ang buong baryo ay nagpupulong tungkol sa kanya. Ang mga taong kilala niya simula pa ng pagkabata ay nagpaplano na patayin siya. Tumayo siya mula sa kanyang higaan at naglakad sa kusina. Nakita niya ang kanyang ina nagising din at nagiinom ng kape. Hindi ka pa natutulog, anak. Hindi ko po makaya, nanay. Naririnig ko ang mga tao sa labas. Nagpupulong sila tungkol sa akin. Aling Rosa ay napabuntong hininga. Anak, takot ang mga tao. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Pero hindi naman ako nakakasakit sa kanila, nanay. Alam ko, anak. Pero nakita nila kung ano ka ngayon. At sa takot nila, gagawin nila ang lahat para protektahan ang kanilang mga pamilya. Lumapit si Maria Clara sa bintana at tiningnan ang mga liwanag na mula sa gitnang bahay. Nakita niya na maraming tao ang nakapulong doon. Halos lahat ng mga matatandang lalaki at babae sa kanilang lugar. Gusto ko pong makipag-usap sa kanila. Ipapakita ko sa kanila na hindi ako delikado. Hindi, anak. Mas delikado kapag nakita kanila. Baka mas matakot pa. Sa halip na makinig sa kanyang ina, naglakad si Maria Clara sa pinto. Nang makita ni Aling Rosa ang intensyon niya, tumayo siya at hinawakan ang braso ng kanyang anak. Maria Clara, huwag! Ngunit nang nahawakan ng kanyang ina ang kanyang braso, naramdaman ni Maria Clara ang kakaibang init. Para bang may kuryente na dumaloy mula sa katawan ng kanyang ina papunta sa kanya. Nanay, anong nararamdaman ninyo? Tanong niya. Nakita niya na namutla ang mukha ng kanyang ina. Anak, ang init mo. Para bang may lagnat ka? Nagtaka si Maria Clara kasi hindi naman siya nararamdamang may sakit. Sa halip, mas nararamdaman niya na mas malakas pa siya ngayon kaysa kanina. Okay lang po ako, nanay. Ngunit nakita niya sa mga mata ng kanyang ina na may kakaibang takot. Hindi lang dahil sa aswang na personality na nasa loob niya, kundi dahil sa ibang nakita ng kanyang ina. Anak, titingin lang ako sa kwarto ko. Sandali lang. Nang umalis ang kanyang ina, nagtaka si Maria Clara. Ano kaya ang nakita ng kanyang ina na nagpatatakot sa kanya? Naglakad siya sa salamin na nasa sala at tiningnan ang sarili niya. Sa unang tingin, normal pa rin siya. Ngunit nang mas malapitan niya ang salamin, nakita niya na may mga maliit na pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay mas malalim ngayon at may kakaibang kinang na hindi niya nakita dati. Ang kanyang mga labi ay mas mapula at ang kanyang balat ay mas maputi. Ngunit ang pinakanakapansin niya ay ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga kutsilyo ay naging mas matulis at may dalawang matatagumpay na ngipin na hindi niya napansin. Mga pangil, bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon,
Naintindihan niya kung bakit nagtakot ang kanyang ina. Hindi lang personality ang nagbabago sa kanya, pati ang kanyang pisikal na katawan ay nagiging katulad ng aswang. Bumalik ang kanyang ina mula sa kwarto, hawak ang isang maliit na supot. Anak, kailangan nating gawin ito. Ano po yan, nanay? Mga herbs na binigay sa akin ni Mang Tonyo. Sabi niya, makakatulong ito para mapabagal ang transformation mo. Binuksan ni Aling Rosa ang supot at nakita ni Maria Clara na may mga tuyong dahon at ugat doon. May kakaibang amoy ito na hindi masarap, ngunit hindi rin nakakasuka. Kailangan mong kainin ito araw-araw 3 beses. Sabi ni Mang Tonyo, makakapigil ito sa paglakas ng aswang na nasa loob. Kumuha si Maria Clara ng maliit na parte ng herbs at nilagay sa kanyang bibig. Nang nilunok niya ito, naramdaman niya agad ang epekto. Para bang may malamig na tubig na bumubuhos sa loob ng kanyang dibdib at ang init na naramdaman niya kanina ay unti-unting nawala. Nakakaginhawa po, sabi niya. Mabuti naman anak, pero sabi ni Mang Tonyo, pansamantala lang ang epekto nito. Kailangan pa rin nating maghanap ng permanent na solusyon. Sa sumunod na mga araw, naging routine na ni Maria Clara na kumain ng herbs 3 beses sa isang araw. Napansin niya na kapag kumakain siya ng mga ito, mas nakokontrol niya ang sarili niya. Ang aswang na personality ay hindi ganoon kalakas at mas naging normal ang kanyang mga physical na features. Ngunit napansin din niya na kapag tumatagal ang pagitan ng pag-inom ng herbs, mas lumalaki ang kanyang gutom. Hindi normal na gutom para sa pagkain, kundi gutom para sa ibang bagay. Isang hapon, habang nagtatrabaho siya sa hardin, napadaan si Pedro sa kanilang bahay. Maria Clara, kumusta ka na? Tanong niya. Nakita ni Maria Clara na may kakaibang pag-aalala sa mga mata ni Pedro. Hindi na ito tulad ng dating tingin niya sa kanya na puno ng pagmamahal, kundi may kasamang takot. Okay lang ako, Pedro. Bakit? Wala. Nakita lang kita na hindi ka lumabas ng bahay sa nakaraang mga nag-aalala ako. Sa loob ng puso ni Maria Clara, natuwa siya na may taong nag-aalala pa rin sa kanya. Ngunit may parte din sa kanya na nagsasabi na iwasan niya si Pedro. Salamat sa pag-aalala. Pero okay lang ako. Lumapit si Pedro sa kanya at sa sandaling iyon, naamoy ni Maria Clara ang dugo na dumadaloy sa katawan ng binata. Hindi na ito tulad ng dati na nakakagutom lang. Ngayon ay nagiging mas intense ang kanyang pagnanais. Maria Clara, may narinig akong mga kwentong tungkol sa'yo, sabi ni Pedro. Anong klaseng mga kwento? Sabi nila, hindi ka na raw normal na tao. Napatigil si Maria Clara sa ginagawa niya. At anong sa tingin mo, Pedro? Hindi ko alam kung anong pero ang alam ko ay mahal pa rin kita kahit ano ka pa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Maria Clara ang matinding emosyon. May parte sa kanya na natuwa sa sinabi ni Pedro, ngunit may parte din na nagtakot. Kasi naalala niya ang sinabi ni Mang Tonyo, ang aswang ay mas malakas kapag may intense na emosyon. Pedro, siguro mas mainam na umuwi ka na. Bakit, Maria Clara? May ginawa ba akong mali? Wala, Pedro. Pero, delikado kapag narito ka. Delikado. Sa'yo, hindi kita kayang takutan, Maria. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria Clara na nagsisimula nang lumaki ang kanyang mga kuko. Ang herbs na ininom niya kanina ay mukhang nawawala na ang epekto. Pedro, umuwi ka na. Please. Ngunit sa halip na umalis, lumapit pa si Pedro sa kanya. Maria Clara, kung totoo man ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo, hindi ko kaya na iwanan ka. Gusto kong maging kasama mo sa kahit anong dadaanan mo. Nang marinig ni Maria Clara ang mga salitang iyon, tuluyang nawala ang kontrol niya sa sarili. Ang aswang na personality ay muling bumalik at naramdaman niya ang kakaibang gutom na hindi niya mapigilan. Pedro, sabi niya sa isang boses na hindi na niya kilala, hindi mo alam kung anong hinihingi mo. Nakita ni Pedro na naging pula na naman ang mga mata ni Maria Clara at napaatras siya. Maria Clara, anong nangyayari sa'yo? Ang nangyayari sa akin, Pedro, ay hindi mo kayang intindihin. Sa sandaling iyon, tumalon si Maria Clara papalapit kay Pedro. Hindi ito aggressive na attack, pero nakakatakot pa rin dahil sa bilis niya. Nang makalapit siya kay Pedro, inaamoy niya ang leeg ng binata. Masarap ang amoy mo, Pedro, sabi niya. Maria Clara, ikaw pa ba yan? Ako pa rin ito, Pedro. Pero may kasamahan na ako ngayon. Nakita ni Pedro na ang mga daliri ni Maria Clara ay nagiging mas mahaba at ang kanyang mga pangil ay lumalabas. Napagtanto niya na totoo ang mga kwentong narinig niya tungkol sa dalag. Hindi ka na si Maria Clara, sabi niya habang umuatras. Ako pa rin si Maria Clara, Pedro, pero ako rin ay iba na. Nang makita ni Maria Clara ang takot sa mga mata ni Pedro, may parte sa kanya na nasaktan. Na-realize niya na kahit gaano pa siya kamahal ng binata, hindi na siya matatanggap kapag nakita niya kung ano siya ngayon. Umalis ka na, Pedro,
sabi niya. At sa boses niya ay may lungkot na hindi niya maitatago. Umalis ka na habang ligtas ka pa. Tumakbo si Pedro palayo sa kanilang bahay at naiwan si Maria Clara sa hardin, mag-isa sa kanyang lungkot at takot sa sarili. Nang gabing iyon, naisip ni Maria Clara na baka tama nga ang mga tao sa baryo. Baka hindi na siya safe para sa kanila. Baka kailangan na niyang umalis sa lugar na ito, sa mga taong minamahal niya para sa kanilang sariling kaligtasan. Ngunit hindi niya alam na may mas malaking problema na darating. Hindi niya alam na ang kanyang transformation ay mas mabilis pa sa inaasahan ni Mang Tonyo at hindi niya alam na may ibang aswang sa kanilang lugar na naghahanap sa kanya. Ang susunod na umaga, nagising si Maria Clara sa isang kakaibang panaginip. Sa panaginip na iyon, nakita niya ang kanyang sarili na lumilipad sa itaas ng mga bundok kasama ang isang babaeng hindi niya kilala. Ang babae ay may mahaba at itim na buhok, mapupulang mata at nakangiting may lihim. Maria Clara, sabi ng babae sa panaginip, darating na ang panahon na makikilala mo ako. Sino po kayo? Tanong ni Maria Clara. Ako si Lola Remedios, ang lola mo na hindi mo nakilala. Nagising si Maria Clara nang may pawis sa noo. Lola Remedios? Ang aswang na lola na sinabi ni Mang Tonyo? Pero hindi ba patay na ang kanyang lola? Bumangon siya mula sa higaan at pumunta sa kusina. Nakita niya ang kanyang ina na naghahanda ng almusal. Ngunit napansin niya na may kakaibang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Nanay, may problema po ba? Tanong niya. Anak, kaninang madaling araw, may nakita akong babae sa labas ng aming bahay. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa aming bintana. Napatigil si Maria Clara. Babae po? Anong itsura niya? Matanda, may mahaba at itim na buhok, at may kakaibang presence. Nang nakita ko siya, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Nakaramdam si Maria Clara ng kakaibang kaba. Baka ito ay ang babaeng nakita niya sa panaginip. Nanay, nakausap ninyo po ba siya? Hindi, anak. Nang lumingon ako para kumuha ng robe, nawala na siya nang tingnan ko ulit. Siguro po imagination lang ninyo, nanay. Hindi, anak. Sigurado akong may nakita ako. At may naiwanan pa siyang bakas sa lupa. Mga footprints na may tattoo ng mga dahon. Nang marinig ito ni Maria Clara, naaalala niya ang mga kwentong narinig niya tungkol sa mga aswang na kapag naglalakad sila, nagiiwan sila ng mga mysterious na marks sa lupa. Nanay, pwede po ba ninyong ipakita sa akin ang mga footprints? Lumabas sila ng bahay at pumunta sa lugar na sinabi ng kanyang ina. Nga naman, nakita ni Maria Clara ang mga footprints sa lupa, mga bakas ng paa na may kakaibang pattern, parang mga dahon o mga ugat. Kakaiba nga po, nanay. Habang nakatingin siya sa mga footprints, biglang nakaramdam si Maria Clara ng presensya ng ibang tao. Lumingon siya at nakita niya si Mang Tonyo na naglalakad papalapit sa kanila. Mang Tonyo, maaga kayong napadaan, sabi ni Aling Rosa. Rosa, may alam ba kayong tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa baryo kagabi? Tanong ng albularyo. Anong kakaibang pangyayari po? May mga taong nakarinig ng kakaibang mga tunog, parang mga ungol ng hayop, ngunit hindi naman mga ordinaryong hayop. At may mga nakakitang mga liwanag na tumatawid sa himpapawid. Nagtinginan si Maria Clara at ang kanyang ina. Hindi kaya may kinalaman ang mysterious na babae sa mga pangyayaring. Mang Tonyo, sabi ni Maria Clara, nakita ng nanay ko kaninang madaling araw ang isang babaeng nakatayo sa labas ng amin. Nagbago ang mukha ni Mang Tonyo. Anong itsura ng babae? Inilalarawan ni Aling at napansin ni Maria Clara na mas naging seryoso ang albularyo. Ay Diyos ko, sabi ni Mang Tonyo. Hindi kaya si Lola Remedios? Pero hindi ba patay na po ang lola ko? Tanong ni Maria Clara. Patay nga siya, anak. Pero ang mga aswang ay may kakayahang bumalik sa mundo ng mga buhay, lalo na kapag may kailangan silang gawin. Ano pong kailangan niyang gawin? Baka gusto niyang makita ka, Maria Clara. Baka gusto niyang gabayan ka sa transformation mo. Nakaramdam si Maria Clara ng matinding takot. Ibig po sabihin, gusto niyang tulungan ako maging aswang. Posible. Ang mga aswang ay may tendency na makipag-connect sa mga miyembro ng kanilang bloodline. Baka gustong ipakita sa iyo ni Lola Remedios kung paano maging isang aswang ng buo. Pero ayoko pong maging aswang, Mang Tonyo. Alam ko, anak, pero kung totoo na andito si Lola Remedios, mas delikado ang sitwasyon mo ngayon. Ako sa hapon ng araw na iyon, habang nag-aayos si Maria Clara ng mga gamit sa kanyang kwarto, nakarinig siya ng hinang na tawag sa kanyang pangalan. Maria Clara, Maria Clara. Tumigil siya sa ginagawa niya at nakinig ng mabuti. Ang boses ay nanggagaling sa labas ng kanilang bahay mula sa direksyon ng kagubatan. Maria Clara, halika, dito.
Nakaramdam siya ng kakaibang attraction sa boss. Para bang may magnetic force na tumutulog sa kanya na sundin ang boses. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at naglakad patungo sa pinto. Nakita niya na tulog ang kanyang ina sa sala kaya hindi niya ginising. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa kagubatan. Ang boses ay patuloy na tumatawag sa kanya at mas lumalaki ang nararamdaman niyang attraction. Pagdating niya sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang babaeng nasa kanyang panagin. Si Lola Remedios ay nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng balete, nakangiti sa kanya. Narito ka na, apo, sabi ng matandang babae. Lola Remedios po ba kayo? Tanong ni Maria Clara. Oo, anak, ako ang lola mo na hindi mo nakilala. Namatay ako bago ka pa man ipanganak. Pero paano po kayo nandito ngayon? Ang kamatayan, apo, ay hindi hadlang para sa mga tulad natin. Nagbalik ako dahil nalalaman ko na nagsisimula ka na sa transformation mo. Lumapit si Lola Remedios kay Maria Clara. Nang makalapit siya, naamoy ni Maria Clara ang kakaibang amoy. Hindi masama, pero kakaiba. Amoy ng lumang dahon, ng ulan, at ng dugo. Lola, ayoko pong maging aswang. Anak, hindi mo maiiwasan ang bloodline mo. Ang dugo ng aswang ay malakas sa pamilya natin, pero hindi mo pa naiintindihan na hindi ito sumpa. Ito ay regalo. Regalo po? Oo, apo. Ang maging aswang ay magbibigay sa'yo ng lakas na hindi mo kailanman naisip. Magiging mas matalino ka, mas mabilis, mas malakas. At higit sa lahat, magiging immortal ka. Napaisip si Maria Clara sa mga sinabi ng kanyang lola. Totoo naman na nararamdaman niya ang mga pagbabagong ito sa kanyang katawan at isip. Pero lola, natatakot po ako. Natatakot akong makasakit ng mga taong mahal ko. Anak, ang takot mo ay dahil hindi mo pa natutunang kontrolin ang kapangyarihan. Pero pwede kitang turuan. Paano po? Makinig ka sa akin ng mabuti. Sa susunod na 3 gabi, babalik ako dito. Tuturuan kita kung paano mo makokontrol ang aswang na nasa loob mo. Matutuhan mo na hindi mo kailangang saktan ang mga taong mahal mo. Totoo po ba yan, Lola? Totoo, anak. Pero kailangan mo akong tukuyin. Huwag mo sabihin sa inyong ina o kay Mang Tonyo na nakausap mo ako. Hindi nila maiintindihan. Nagdalawang isip si Maria Clara. May parte sa kanya na nagsasabing mali ito, pero may parte din na gustong matutunan kung paano kontrolin ang sarili. Sige po, Lola. Babalik po ako dito bukas. Mabuti, apo. At Maria Clara, opo, Lola. Huwag mo kalimutan na ikaw ay parte ng isang makapangyarihang bloodline. Huwag kang magpakasawa sa mga taong natatakot sa'yo dahil hindi nila naiintindihan kung ano ka. Nang umuwi si Maria Clara sa kanilang bahay, nakita niya nagising na ang kanyang ina at nag-aalala. Anak, nasaan ka? Hinanap kita sa kwarto mo. Naglakad lang po ako sa labas, nanay. Kailangan ko ng fresh air. Anak, delikado ang maglakad mag-isa ngayong panahon na ito. Nagsasabi si Mang Tonyo na may mga kakaibang nilalang sa kagubatan. Okay lang po ako, nanay. Ngunit sa loob ng puso ni Maria Clara, alam niya na hindi na siya ganap na nagsasabi ng totoo sa kanyang ina. May lihim na siya na hindi niya masabi at nakakapangit ang nararamdaman na ito. Sa susunod na gabi, bumalik si Maria Clara sa kagubatan. Nakita niya si Lola Remedios sa parehong lugar. Ngunit ngayong beses ay may kasamang mga nilalang na hindi niya nakilala. Ano po ang mga yan, Lola? Tanong niya habang tinuturo ang mga nilalang. Mga kapamilya natin, apo. Mga aswang din na nakatira sa kagubatan na ito. Nakita ni Maria Clara na ang mga nilalang ay may iba't ibang hugis. May mga parang tao pero may mga kakaibang features. May mga matataas na mga tenga, mga mahahaba na mga daliri at mga mata na nagngingas sa dilim. Hindi po ba sila delikado? Hindi, anak. Sila ay magiging mga kasama mo kapag naging ganap ka ng aswang. Lola, nagsimula ko na po ulit iinom ang herbs na binigay ni Mang Tonyo. Tumatalab naman po. Nakita ni Maria Clara na nagbago ang mukha ng kanyang lola. Anak, ang mga herbs na iyon ay hindi para sa inyong kapakanan. Pinapahina nila ang natural na lakas mo. Pero Lola, nakakatulong po sa akin na makontrol ang sarili ko. Anak, ang control na iyon ay artificial. Kapag hindi ka na umiinom ng mga herbs na iyon, mas magiging malakas ang aswang na nasa loob. Mas mainam na matutunang ikaw mismo ang mag-control sa kapangyarihan. Nagsimula si Lola Remedios na ituro kay Maria Clara ang mga techniques para makontrol ang kanyang mga capability. Tinuruan niya kung paano mag-hyperfocus ng mata para makita ang mga bagay sa malayo, kung paano mag-enhance ng hearing para marinig ang mga bulong ng mga tao, at kung paano mag-control ng transformation niya. Anak, ang pinaka-importante ay hindi mo kalimutan na ikaw pa rin ang boss ng sarili mo. Ang aswang na nasa loob mo
ay parte mo, hindi kalaban mo. Sa 3 gabi ng mga lessons, natutunan ni Maria Clara na mas makontrol ang kanyang mga kakayahan. Hindi na siya ganoon ka-dependent sa herbs at naramdaman niya na mas confident siya sa sarili. Pero ang hindi niya alam ay may mga mata na nakakakita sa kanyang mga gawi. Si Pedro, na hindi pa rin nakakalimutan si Maria Clara, ay palihim na binabantayan siya. Nakita niya na palagian siyang lumalabas ng gabi at pumupunta sa kagubatan. Sa 3 gabi ng mga lessons ni Lola Remedios, nakita ni Pedro na may mga kakaibang nilalang na nasa paligid ni Maria Clara. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga ito, pero alam niya na delikado. Nang umuwi si Maria Clara sa gabi na iyon, sumunod si Pedro sa kanya ng palihim. Nakita niya na pumasok si Maria Clara sa kanilang bahay at napagpasyahan niyang magbantay sa labas. Mga bandang madaling araw, nakita ni Pedro na may lumabas sa bahay ni Maria Clara. Hindi ito si Maria Clara. Ito ay isang nilalang na may hugis ng babae pero may mga kakaibang features. Ang mga mata nito ay nagniningas, ang mga daliri ay mahahaba at ang mga kuko ay matutulis. Napagtanto ni Pedro na ito si Maria Clara sa kanyang aswang form. Nakita niya na naglakad siya patungo sa kagubatan at desisyon niya na sumunod. Sa kagubatan, nakita ni Pedro na may malaking gathering ng mga aswang. Nakita niya si Maria Clara na kasama ng mga ito at narinig niya ang mga usapan nila. Maria Clara, handa ka na ba para sa final ritual? Tanong ng isang aswang. Ano pong final ritual? Tanong ni Maria Clara. Ang ritual na magbibigay sa iyo ng permanent transformation, sagot ni Lola Remedios. Pagkatapos nito, hindi ka na babalik sa pagiging tao. Magiging aswang ka na forever. Nakarinig si Pedro ng matinding takot sa boses ni Maria. Pero Lola, sabi ninyo ay matutunaan ko lang na makontrol ang sarili ko. Oo, anak, pero para makontrol mo ang sarili mo ng buo, kailangan mo munang tanggapin kung ano ka talaga. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Pedro na kailangan niyang gawin ang isang mahalagang desisyon. Kailangan niya bang tulungan si Maria Clara o kailangan niya bang hayaan siyang maging aswang? Sa puso niya, alam niyang mahal niya pa rin si Maria Clara kahit ano pa siya at hindi niya kayang hayaan na mawala siya sa kanya forever. Kaya sa halip na tumakbo pa uwi at magsabi sa mga tao sa baryo, naghanda si Pedro na makipaglaban para sa babing mahal niya. Sa gitna ng kagubatan, nakita ni Pedro na nagsisimula na ang ritual. Ang mga aswang ay nakatayo sa bilog at si Maria Clara ay nasa gitna. Nakita niya na may mga kandila na naka-arrange sa paligid at may mga kakaibang symbols na nakaukit sa lupa. Maria Clara, sabi ni Lola Remedios, umupo ka sa gitna ng bilog at i-close mo ang mga mata mo. Nakita ni Pedro na nag-hesitate si Maria Clara. Lola, sigurado po ba kayong hindi ito makakasakit sa akin? Hindi, anak, masakit lang ito sa simula. Pero pagkatapos, mararamdaman mo ang pinakamalakas na lakas na hindi mo pa naranasan. Pero paano na po ang nanay ko? Paano na po ang mga taong mahal ko? Anak, kapag naging aswang ka na, may mga bagong magiging importante sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga taong hindi mo naman ka-bloodline. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Pedro ng matinding galit. Hindi niya matanggap na ginugugusto nilang kunin si Maria Clara sa kanyang pamilya at sa mga taong nagmamahal sa kanya. Lola, hindi po ba pwedeng maging aswang ako pero manatili pa rin akong malapit sa nanay ko? Tanong ni Maria Clara. Anak, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakaintindi sa atin. Sa huli, sila lang rin ang magiging dahilan ng inyong problema. Mas mainam na makasama mo ang mga taong katulad mo. Nakita ni Pedro na nagsisimula ng umiyak si Maria Clara. Pero Lola, hindi ko kaya na iwan si nanay. Anak, sa sandaling matapos ang ritual na ito, makikita mo na ang mga ordinaryong tao ay hindi na kasing importante sa iyo. Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Pedro na manood. Kahit alam niyang delikado, lumabas siya mula sa kanyang taguan. Maria Clara, sigaw niya. Napatigil ang lahat ng mga aswang at tumingin sa kanya. Nakita ni Pedro na naging pula ang mga mata nila at nakaramdam siya ng matinding takot. Pero ang pagmamahal niya kay Maria Clara ay mas malakas pa sa takot. Pedro, sigaw ni Maria Clara. Anong ginagawa mo dito? Narinig ko ang usapan ninyo, Maria Clara. Hindi mo kailangang gawin ito. Tumayo si Lola Remedios at tumingin kay Pedro. Sino ka ba, batang lalaki? At bakit ka nakikialam sa mga gawain namin? Ako si Pedro at mahal ko si Maria Clara. Hindi ko siya hahayaang maging monster. Monster? Tanong ni Lola Remedios na may galit sa boses. Kami ay hindi mga monster, batang lalaki. Kami ay mga nilalang na mas mataas pa sa mga ordinaryong tao. Kung anuman kayo, sagot ni Pedro.
Alam ko na ayaw ni Maria Clara na maging tulad ninyo. Tumingin si Maria Clara kay Pedro. Nakita niya ang determination sa mga mata ng binata at naramdaman niya ang pag-aalala ng mga aswang sa paligid niya. Pedro, umuwi ka na. Delikado ka dito, sabi niya. Hindi kita iiwan, Maria Clara. Kung gusto mong maging aswang, okay lang. Pero gusto kong marinig mula sa iyo na ito talaga ang gusto mo, hindi dahil pinipilit ka. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Maria Clara na tama si Pedro. Hindi niya alam kung gusto niya talaga na maging aswang o kung nakokondisyon lang siya ng kanyang lola. Sabi niya, pwede po ba nating ipostpone muna ang ritual? Gusto ko pang mag-isip. Nakita ni Pedro na hindi natuwa si Lola Remedios sa request ni Maria Clara. Anak, ang ritual na ito ay pwede lang gawin ngayong gabi. Kapag hindi natin ginawa ngayon, kailangan nating maghintay ng 1 taon para sa susunod na opportunity. Pero Lola, anak, hindi mo ba naiintindihan? Kapag hindi mo ginawa ang ritual ngayon, mas mahirap na para sa'yo na makontrol ang aswang na nasa loob mo. Mas delikado ka sa mga taong mahal mo. Nakaramdam si Maria Clara ng matinding pressure. Sa isang side, ang kanyang lola na nagsasabing kailangan niya na gawin ang ritual. Sa kabilang side, si Pedro na nagsasabing hindi niya ito kailangang gawin. Maria Clara, sabi ni Pedro, tingnan mo ang mga mata ng lola mo. May nakikita ka bang pagmamahal doon? O nakikita mo lang ang gusto niyang makuha mula sa'yo? Tumingin si Maria Clara sa mata ng kanyang lola. Sa unang beses, nakita niya na hindi naman ganaong caring ang tingin ng matandang babae. May kakaibang ambisyon doon at may kasamang takot. Lola, bakit po kayong natakot nang marinig ninyo si Pedro? Hindi kami natakot, anak. Nag-alala lang kami para sa'yo. Pero nakita ko po sa mga mata ninyo. May takot kayo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maria Clara na may hindi totoo sa mga sinasabi ng kanyang lola. Kung totoo man na mas mataas sila sa mga ordinaryong tao, bakit sila matatatakot sa isang binata na hindi naman may powers? Pedro, sabi niya, anong alam mo tungkol sa mga aswang na hindi ko alam? Maria Clara, narinig ko si Mang Tonyo na nag-uusap kay Father Miguel. Sabi niya, ang mga aswang ay hindi talaga immortal. May mga paraan para mawala ang kanilang powers at isa sa mga iyon ay ang pagmamahal ng isang taong walang takot sa kanila. Nang marinig ito ng mga aswang, lahat sila ay nagsimulang maging restless. Nakita ni Maria Clara na hindi komportable ang mga ito sa mga sinasabi ni Pedro. Sinungaling, sigaw ni Lola Remedios. Hindi totoo ang mga sinasabi ng batang iyan. Kung hindi totoo, sagot ni Pedro, bakit kayo natatakot? Hindi kami natatakot, sigaw ng isa sa mga aswang. Pero delikado ang mga ideyang dinadala ng batang yan. Delikado para kanino? Tanong ni Maria Clara. Delikado para sa akin o delikado para sa inyo? Sa tanong na iyon, naging tahimik ang lahat ng mga aswang. Napagtanto ni Maria Clara na may hindi sila nagsasabi sa kanya. Lola, totoo ba na immortal ang mga aswang? Oo, anak, totoo. Pero totoo rin ba na may mga paraan para mawala ang powers namin? Nagdalawang isip si Lola Remedios bago sumagot. May mga certain circumstances na pwedeng maka-affect sa aming powers. Anong circumstances po? Anak, hindi mo na kailangang malaman ang mga detalye na iyan. Ang importante ay maging parte ka ng aming grupo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maria Clara na may ulterior motive ang kanyang lola. Hindi ito para sa kanyang kapakanan, kundi para sa kapakanan ng grupo ng mga aswang. Pedro, sabi niya, ano pa ang narinig mo kay Mang Tonyo? Narinig ko na ang mga aswang ay nangangailangan ng new members para sa kanilang survival. Kapag wala silang bagong recruits, unti-unting nawawala ang kanilang powers. Sinungaling ka, sigaw ni Lola Remedios. At sa galit niya, nakita ni Maria Clara at ni Pedro ang tunay na form ng matandang babae. Ang mukha ni Lola Remedios ay naging grotesque. Ang mga mata ay naging mas malaki at mas pula. Ang mga daliri ay naging mas mahab at ang mga pangil ay lumabas. Hindi na siya mukhang caring na lola, mukhang monster na may galit. Lola, sigaw ni Maria Clara. Anak, hindi mo maiintindihan ang aming mundo. Kailangan mo naming maging parte ng amin para sa aming survival. Ibig po sabihin, ginagamit ninyo lang ako. Hindi anak, pero oo, kailangan namin ng bagong miyembro at ikaw ang pinakamalakas na prospect na nakita namin. Nakaramdam si Maria Clara ng matinding disappointment at galit. Akala niya ay may pakialam sa kanya ang kanyang lola. Pero ginagamit lang pala siya. Pedro, tama ka, sabi niya. Hindi ako mag-aalaw na gamitin nila ako. Maria Clara, huwag kang magpapakahangal, sigaw ni Lola Remedios. Kapag hindi ka sumama sa amin, hindi mo makokontrol ang aswang na nasa loob mo. Magiging delikado ka sa lahat ng tao sa paligid mo. Kung totoo man iyon,
sagot ni Maria Clara. Mas gugustuhin ko pang maging delikado sa mga taong mahal ko kaysa maging safe kasama ang mga taong ginagamit lang ako. Sa galit ni Lola Remedios, sumigaw siya sa ibang mga aswang. Kunin ninyo ang dalawa. Hindi natin sila pwedeng hayaang makaalis dito ng buhay. Nagsimulang lumapit sa kanila ang mga aswang. Ang mga mata ay nagniningas sa galit. Nakita ni Maria Clara at ni Pedro na surrounded na sila. Pedro, sorry na nadamay kita sa problema ko, sabi ni Maria Clara. Okay lang, Maria Clara. Mas gugustuhin ko pang mamatay kasama mo kaysa mabuhay na wala ka. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Maria Clara ang matinding pagmamahal. Hindi yung toxic na pagmamahal na ginagamit ng kanyang lola para makontrol siya, kundi yung genuine na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. At sa pagmamahal na yon, naramdaman niya na mas naging malakas siya. Hindi yung malakas na dulot ng aswang na nasa loob niya, kundi yung malakas na dulot ng matitibay na emosyon. Lola, sabi niya habang nakatayo sa harap ni Pedro, salamat sa mga itinuro ninyo sa akin, pero hindi ako papayag na kontrolin ninyo ako. Anak, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Alam ko kung anong ginagawa ko, Lola. Pumipili ako ng tama. Sa sandaling iyon, ang mga aswang ay tuluyang lumapit sa kanila. Pero instead na matakot, nagtulungan si Maria Clara at si Pedro para magtanggol. Nakita ni Maria Clara na pwede niyang gamitin ang kanyang enhanced capabilities, hindi para makasakit, kundi para magprotekta. Ginamit niya ang kanyang enhanced speed para ma-dodge ang mga attacks ng mga aswang. At ginamit niya ang kanyang enhanced strength para i-push palayo si Pedro sa danger. Maria Clara, sigaw ni Pedro, nakikita mo ba? Kaya mo palang kontrolin ang powers mo nang hindi ka nagiging monster. Tama si Pedro. Sa halip na gumamit ng kanyang capabilities para maging aswang, ginagamit niya ang mga ito para magprotekta ng mga taong mahal niya. Lola, sigaw niya sa gitna ng gulo, hindi ninyo ako kailangang pilitin maging monster. Pwede kong gamitin ang powers ko para sa mabuting bagay. Imposible, sigaw ni Lola Remedios. Ang dugo ng aswang ay para sa kadiliman. Hindi po. Ang dugo ng aswang ay para sa lakas. At ang lakas ay pwedeng gamitin para sa mabuti o masama. Sa realization na iyon, nakaramdam si Maria Clara ng kakaibang peace sa loob niya. Para bang ang dalawang personality na naglalaban sa loob niya ay naging isa na. Hindi siya naging ordinary na tao, pero hindi rin siya naging monster. Naging mas malakas na tao siya na may mga special capabilities. At sa peace na iyon, nagsimulang mawala ang powers ng mga aswang sa paligid niya. Nakita niya na nagsisimulang maging transparent ang kanyang lola at ang ibang mga aswang. Anong nangyayari? Tanong ni Pedro. Pedro, yung sinabi mo kanina ay totoo. Ang pagmamahal na walang takot ay nakakawala ng powers ng mga aswang. Pero hindi lang iyon. Ang pagtanggap sa sarili nang hindi ka na kailangang maging monster ay nagbibigay ng true peace. Nakita nila na si Lola Remedios ay unti-unting naglalaho. Sa mga huling sandali niya, tumingin siya kay Maria Clara. Anak, sabi niya sa isang boses na mas gentle na ngayon, salamat sa pagpapaalala sa akin na may choice tayo. Lola, noong buhay pa ako, naging aswang din ako dahil sa takot. Pero ngayon, nakita kong pwede palang pumili ng iba. At sa mga salitang iyon, tuluyang naglaho si Lola Remedios at ang ibang mga aswang. Naiwan si Maria Clara at si Pedro sa gitna ng kagubatan, hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Maria Clara, okay ka ba? Tanong ni Pedro. Okay ako, Pedro. At salamat sa pagtulong sa akin na makita kung anong tama. Anong mangyayari sa'yo ngayon? Hindi ko alam, Pedro. Nararamdaman ko pa rin ang enhanced capabilities ko, pero hindi na ako natatakot sa mga ito. Nararamdaman ko na pwede kong kontrolin ang mga ito. Ibig sabihin, hindi ka na naging aswang? Hindi, Pedro. Naging ako lang. Ako na may special ability, pero ako pa rin na may puso at may pagmamahal sa mga taong importante sa akin. Habang naglalakad sila pa uwi, napansin ni Maria Clara na mas naging clear ang kanyang perspective sa buhay. Hindi na siya takot sa kung ano siya, at hindi na rin siya takot sa reaction ng mga tao sa kanyang. Alam niya na may challenges pa rin na dadating, pero confident siya na kaya niyang harapin ang mga kasama ang mga taong nagmamahal. At sa unang beses simula nang nagsimula ang kanyang transformation, naramdaman niya ang genuine, dalagang kinababaliwan sa baryo, kwentong aswang, true story, parte 5. Kinaumagahan, nagising si Maria Clara na may kakaibang sense of clarity. Para bang nagtanggal siya ng mababang salamin at ngayon ay nakikita niya ang lahat ng malinaw. Nakita niya ang kanyang ina na naghahanda ng almusal sa kusina at nararamdaman niya ang pag-aalala ng matandang babae. Nanay, sabi niya habang lumalapit sa kusina, kailangan nating mag-usap. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Anak,
Anong nangyari sa'yo? Parang iba ka ngayon. Iba po ako ngayon, nanay. Pero sa magandang paraan. Naupo si Maria Clara sa tabi ng kanyang ina at inilahad ang lahat ng nangyari sa nakaraang mga gabi. Ang pakikipagkita niya kay Lola Remedios, ang mga lessons, ang ritual at ang intervention ni Pedro. Nakita niya na naging worried ang mukha ng kanyang ina. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga nangyayaring ito? Kasi po, nanay, akala ko okay lang lahat. Akala ko talaga na tumutulong sa akin si Lola Remedio. At ngayon anak, ano na ang nangyayari sa transformation mo? Nanay, natutunan ko na pwede kong kontrolin ang mga enhanced capabilities ko. Hindi na ako aswang, pero hindi rin ako ordinary na tao. Ako lang, pero mas malakas. Nakita ni Maria Clara na may pagdududa pa rin sa mga mata ng anak. Sigurado ka ba? Hindi ba dangerous pa rin? Nanay, tingnan ninyo ang mga mata ko. Tiningan ni Aling Rosa ang mga mata ng kanyang anak. Nakita niya na hindi na ito yung mga nagnignang na mata na nakita niya dati. Normal na mga mata ng babae, pero may kasamang wisdom at strength na hindi niya nakita dati. Anak, tama nga. Parang mas peaceful ka ngayon. Kasi po, nanay, natutunan ko na ang mga capabilities na meron ako ay hindi curse. Mga gifts po ito na pwede kong gamitin para tulungan ang mga tao. Sa hapon ng araw na iyon, bumisita si Mang Tonyo sa kanilang bahay. Nang makita niya si Maria Clara, napatigil siya. Maria Clara, anong nangyari sa'yo? May kakaibang aura ka ngayon. Mang Tonyo, pwede po ba ninyong tingnan kung anong status ko ngayon? Gusto ko pong malaman kung aswang pa ba ako o hindi. Lumapit si Mang Tonyo sa kanya at ginawa ang kanyang mga rituals para makita ang spiritual condition ni Maria Clara. Matapos ang ilang minuto, napangiti siya. Anak, hindi ka na aswang, pero hindi ka rin ordinary na tao. Ano po ibig sabihin? Ikaw ay naging isang protector. May enhanced capabilities ka, pero ang purpose nila ay para magprotekta ng mga taong mahal mo, hindi para maging monster. Mang Tonyo, totoo po ba na may mga taong nagiging protector? Oo, anak. Sa aming folklore, may mga taong nabibigyan ng special capabilities, hindi para maging monster, kundi para maging guardian ng kanilang community. Natuwa si Maria Clara sa narinig niya. Ibig po sabihin, pwede kong gamitin ang capabilities ko para tumulong sa baryo. Oo, anak, pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa mga kakayahan mo. Sa gabi na yon, habang natutulog si Maria Clara, nakarinig siya ng mga sigaw na nanggagaling sa kabilang bahay. Gamit ang kanyang enhanced hearing, narinig niya na may nangyayaring break-in sa bahay ni Mang Jose. Hindi nag-hesitate si Maria Clara. Binangon niya ang kanyang ina at sinabi, Nanay, may emergency sa bahay ni Mang Jose. Tutulungan ko sila. Anak, delikado. Nanay, kaya ko po ito. Trust me. Tumakbo si Maria Clara papunta sa bahay ni Mang Jose. Gamit ang kanyang enhanced speed, nakarating siya doon sa loob lang ng ilang segundo. Nakita niya na may 3 lalaking nag-attempt na magnakaw at si Mang Jose ay nakatali sa sulok. Sino ka? Tanong ng isa sa mga magnanakaw. Ako si Maria Clara at hindi ko kayo papayagang saktan si Mang Jose. Nagtawanan ang mga magnanakaw. Isang babae lang? Anong magagawa mo? Sa halip na sagutin sila, pinakita ni Maria Clara ang kanyang capabilities. Gamit ng kanyang enhanced speed, kinuha niya ang mga weapons ng mga magnanakaw nang hindi nila napansin. Gamit ang kanyang enhanced strength, itinali niya ang mga magnanakaw sa mga upuan. Lahat ng ginawa niya ay walang violent. Simple lang na neutralize niya ang threat nang hindi nakakasakit ng sino. Mang Jose, okay lang po kayo? Tanong niya habang tinatanggal ang tali sa matandang lalaki. Maria Clara, salamat anak. Pero paano mo ginawa yon? Special capabilities po, Mang Jose. Pero gagamitin ko lang po ito para tumulong. Nang dumating ang mga pulis, naikwento ni Mang Jose kung paano siya tinulungan ni Maria Clara. Ngunit hindi niya sinabi ang mga detalye ng mga capabilities niya. Sinabi niya lang na matalino si Maria Clara at nakahanap ng paraan para ma-neutralize ang mga magnanakaw. Sa mga sumunod na linggo, naging secret protector si Maria Clara ng kanilang baryo. Kapag may emergency, siya ang unang tumutugon. Kapag may mga taong nangangailangan ng tulong, siya ang nagbibigay ng solusyon. Ang mga tao sa baryo ay napansin na mas naging safe ang kanilang lugar. Pero hindi nila alam na si Maria Clara ang dahilan. Isang araw, dumating si Pedro sa kanilang bahay at nag-request ng private talk kay Maria Clara. Maria Clara, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon, Pedro? Mahal pa rin kita. Hindi ko care kung anong capabilities meron ka. Alam ko na mabuti kang tao at yun ang importante sa akin. Napangiti si Maria Clara. Salamat, Pedro. Mahal din kita. Pero may tanong ako sa'yo. Ano? Ready ka bang maging partner
ng isang babae na may responsibilities sa community. Hindi ako ordinary na girlfriend na pwedeng maging selfish sa time ko. Maria Clara, proud ako sa ginagawa mo. Gusto kong maging parte ng mission mo na tulungan ang mga tao. Pedro, delikado ang mga ginagawa ko. Kapag naging boyfriend mo ako, delikado ka rin. Maria Clara, natatakot ka ba sa akin? Hindi, Pedro. Kung hindi ka natatakot sa akin, bakit ako matatakot sa'yo? Tayo ay magtutulong para sa baryo. Sa conversation na yon, napagtanto ni Maria Clara na hindi niya kailangang mag-isolate ang sarili niya dahil sa kanyang capability. May mga taong willing na tanggapin siya at makipagtulungan sa kanya. Mga ilang buwan ang lumipat at naging couple na si Maria Clara at si Pedro. Nagtrabaho sila bilang team para sa proteksyon ng kanilang baryo. Si Pedro ay naging intelligence network niya. Siya ang nakakakuha ng information tungkol sa mga problems sa community at si Maria Clara ang nag-solve ng mga problems gamit ang kanyang capabilities. Ang kanilang love story ay naging inspirasyon sa mga tao sa baryo. Hindi dahil sa fairy tale romance, kundi dahil sa example nila na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa sarili, kundi tungkol sa pagtulong sa community. Isang gabi, habang nagbabantay si Maria Clara sa baryo, nakita niya ang familiar na figure sa malayo, si Lola Remedio. Pero ngayon ay peaceful na ang kanyang aura. Lola? Tawag niya. Lumapit sa kanya ang spirit ng kanyang lola. Anak, proud ako sa ginawa mo, Lola. Akala ko ba nawala na kayo? Nawala ang evil side ko, anak. Pero ang loving grandmother side ko ay nandito pa rin para bantayan ka. Lola, may tanong ako. Yung mga capabilities ko, permanente ba? Oo, anak. Pero tandaan mo na, ang mga ito ay gifts na may responsibility. Huwag mo kalimutan na ang lakas ay dapat gamitin para sa pagtulong sa iba. Hindi ko po kaliilimutan, Lola. At anak, salamat sa pagpapakita sa akin na may choice tayo. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang love ay mas malakas pa sa mga salitang iyon. Tuluyang naglaho si Lola Remedio na may ngiti sa mukha. Bumalik si Maria Clara sa kanyang patrol sa baryo. Alam niya na may blessing ng kanyang lola ang ginagawa. Sa mga susunod na taon, naging legend si Maria Clara sa kanilang baryo. Hindi siya kilala bilang aswang, kundi bilang protektor. Ang mga kwento tungkol sa kanya ay nagiging inspirasyon sa mga kabataan na gumamit ng kanilang talents para sa pagtulong sa community. At ang love story niya at ni Pedro ay naging proof na ang true love ay hindi nagiging hadlang sa personal growth at sa service sa kapwa, kundi nagiging source ng strength para sa pagtulong sa iba. Sa huli, natutunan ni Maria Clara na ang tunay na power ay hindi na sa special capabilities, kundi sa desisyon na gamitin ang lahat ng meron ka para sa ikabubuti ng mga taong nasa paligid mo. Dalagang kinababaliwan sa baryo, kwentong aswang, one true story, parte 6. 5 taon ang lumipas simula nang maging protektor si Maria Clara ng kanilang baryo. Ngayon ay 23 taong gulang na siya at kasama pa rin niya si Pedro na naging kanyang asawa sa gitna ng isang simpleng seremonya na ginanap sa kanilang munisipyo. Ang kanilang bahay ay naging center ng community activities. Dumadaan ang mga tao para humingi ng payo, para mag-report ng mga problema, o para lang makakwentuhan si Maria Clara tungkol sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Sa umaga ng isang Lunes, habang naghahanda si Maria Clara ng pananghalian, dumating si Aling Marta na umiiyak. Maria Clara, anak, tulungan mo ako, sabi ng matandang babae. Ano pong problema, Aling Marta? Ang apo ko, si Little Miguel, hindi na nakikita simula kahapon. Naglalaro lang siya sa tabi ng ilog, tapos hindi na bumalik. Nakaramdam si Maria Clara ng pag-aalala. Kilala niya si Little Miguel, isang 7-year-old na bata na palaging masaya at hindi matakot mag-adventure. Aling Marta, nasaan na ang mga pulis? Nandoon sa ilog, naghahanap. Pero anak, kailangan ko ng tulong mo. Alam ko na may special na kakayahan ka para makahanap ng mga nawawalang tao. Totoo naman, sa nakaraang mga taon, naging expert si Maria Clara sa paghahanap ng mga nawawalang tao gamit ang kanyang enhanced senses. Kayang niyang matrack ang mga amoy at mga tunog na hindi naririnig ng ordinary na tao. Sige po, Aling Marta. Samahan ninyo ako sa ilog. Pagdating nila sa ilog, nakita ni Maria Clara ang mga pulis na naghahanap sa malawak na area. Lumapit siya sa pulis na nangunguna. Officer, ako si Maria Clara. Pwede po ba akong tumulong sa paghahanap? Maria Clara, ikaw yung kilala dito sa baryo na magaling maghanap ng mga nawawalang tao, diba? Tanong ng pulis. Sige, baka may maitulong ka. Ginuse ni Maria Clara ang kanyang enhanced hearing para marinig ang mga tunog sa paligid. Narinig niya ang mga normal na tunog ng kagubatan, mga ibon,
mga inseto, mga daloy ng tubig. Pero may narinig siyang kakaibang tunog, isang malayo at mahina na pag-iyak. Naririnig ko siyang umiiyak, sabi niya sa mga pulis. Pero malayo, nasa direksyon ng mga malalaking puno sa gitna ng kagubatan. Sigurado ka? Tanong ng officer. Opo, sir. Follow ninyo ako. Ginude ni Maria Clara ang grupo papunta sa direksyon na narinig niya ang pag-iyak. Habang naglalakad sila, mas lumalaki ang naririnig niyang tunog. Little Miguel! Sigaw niya. Ate Maria Clara! Sigaw pabalik ng bata. Nakita nila si Little Miguel na nahulog sa isang maliit na butas sa lupa. Hindi siya severely injured, pero hindi niya makaahon mag-isa. Little Miguel, okay ka lang? Tanong ni Maria Clara habang bumababa sa butas para kunin ang bata. Oo po ate. Natakot lang ako kasi hindi ako makaakyat. Gamit ang kanyang enhanced strength, na-lift ni Maria Clara si Little Miguel papunta sa taas ng hindi nahihirapan. Sa mga tao na nakakakita, mukhang normal lang na strength. Pero si Maria Clara ay alam na ginamit niya ang special capabilities niya. Salamat anak, sabi ni Aling Marta habang yakap si Little Miguel. Salamat sa paghahanap sa apo ko. Habang naglalakad sila pabalik sa baryo, nagtanong si Little Miguel kay Maria Clara, Ate, paano ninyo ako nahanap agad? Ang lalaki ng kagubatan. May special talent ako, Miguel. Kaya ko marinig ang mga tunog na hindi naririnig ng ibang tao. Wow, parang superhero kayo ate. Napangiti si Maria Clara. Hindi ako superhero, Miguel. Ordinary lang na tao ako na may special talents. At ginagamit ko ang talents na yon para tumulong sa mga taong mahal ko. Paano po ninyo nakuha ang special talents ninyo? Mahaba ang kwento, Miguel. Pero ang importante ay natutuhan ko na ang lahat ng talents na meron tayo ay dapat nating gamitin para tumulong sa iba. Kapag malaki na ako ate, gusto ko ring tulungan ang mga tao tulad ng ginagawa ninyo. Miguel, hindi mo kailangan ng special talent para tumulong sa mga tao. Ang kailangan mo lang ay mabuting puso at willingness na gawin ang tama. Sa gabi na iyon, habang nag-aantay si Maria Clara na umuwi si Pedro galing sa trabaho, naisip niya ang conversation niya kay Little Miguel. Na-realize niya na sa mga nakaraang taon, naging example siya sa mga kabataan sa baryo na gamitin ang kanilang talents para sa pagtulong sa community. Nang dumating si Pedro, naikwento ni Maria Clara ang nangyari sa buong araw. Proud ako sa iyo, Maria Clara, sabi ni Pedro. Hindi ka lang naging protektor ng baryo, naging inspiration ka rin. Pedro, minsan naiisip ko kung ano kaya ang mangyayari sa baryo kapag wala na tayo dito. Bakit? May plano ka bang umalis? Hindi naman, pero naiisip ko lang. Dapat ba nating turuan ang ibang tao kung paano maging protektor ng community kahit wala silang special capabilities? Magandang idea yan, Maria Clara. Pwede nating mag-organize ng training sessions para sa mga kabataan. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula si Maria Clara at si Pedro ng community program na tinawag nilang Protectors ng Baryo. Tinuturuan nila ang mga kabataan kung paano maging alert sa mga problems sa community, kung paano mag-organize ng help para sa mga nangangailangan, at kung paano mag-resolve ng mga conflicts ng peaceful. Hindi nila sinasabi sa mga kabataan tungkol sa special capabilities ni Maria Clara, pero tinuturuan nila ang mga principles na natutunan nila na ang true strength ay hindi nasa physical power, kundi sa willingness na tumulong sa kapwa. Isang taon ang lumipas at nakita nila na mas naging active ang mga kabataan sa community service. May mga groups na nag-o-organize ng cleanup drives, may mga groups na nagbibigay ng free tutoring sa mga mas batang karataan, at may mga groups na nagbabantay sa security ng baryo. Napansin ni Maria Clara na mas naging safe at mas naging supportive ang atmosphere ng kanilang baryo. Hindi dahil sa kanyang special capability, kundi dahil sa collective effort ng lahat ng tao. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Pedro sa gitna ng baryo, nakita nila si Little Miguel na kasama ang ilang mga kaibigan niya, nagbibigay ng pagkain sa mga stray dogs. Tingnan mo yon, sabi ni Pedro. Ginagawa na rin nila ang ginagawa mo. Mas maganda pa nga ang ginagawa nila, Pedro. Ginagawa nila ito dahil gusto nila, hindi dahil may special capabilities sila. Sa moment na iyon, na-realize ni Maria Clara na ang pinakamahalagang legacy na pwede niyang iwanan ay hindi ang mga stories tungkol sa kanyang special capabilities, kundi ang example na normal na tao ay pwedeng maging heroes sa kanilang sariling ways. Sa mga huling araw ng taong iyon, dumating si Father Miguel sa kanilang baryo para sa annual blessing. Lumapit siya kay Maria Clara pagkatapos ng misa. Maria Clara, nakukuha ko ang mga reports tungkol sa ginagawa mo para sa community na. Father, hindi naman po kami nag-e-expect ng recognition. Ginagawa lang namin ang tama. Anak, ang ginagawa ninyo ay hindi lang community service. Nagiging inspiration kayo sa ibang mga baryo
na maging proactive din sa pagtulong sa kanilang mga kapwa. Totoo po ba yun, Father? Oo, anak. May mga delegations na galing sa ibang mga lugar na dumadaan dito para matutuhan kung paano ninyo gin-organize ang inyong community program. Natuwa si Maria Clara sa narinig niya. Hindi niya in-expect na ang kanilang simple na efforts ay magiging example para sa ibang mga lugar. Father, may tanong ako. Yung mga special capabilities na meron ako, blessing ba talaga ito o burden? Anak, hindi importante kung ano ang meron ka. Ang importante ay kung paano mo ginagamit ang meron ka. At sa nakikita ko, ginagamit mo ang lahat ng meron ka para sa ikabubuti ng mga tao sa paligid. Salamat po, Father. Anak, tandaan mo na, ang tunay na miracles ay hindi nangyayari dahil sa supernatural powers. Nangyayari ang mga miracles kapag ordinary na tao ay pumipili na gawin ang extraordinary things para sa kanilang kapwa. Sa gabi na iyon, habang nakahiga si Maria Clara sa tabi ni Pedro, naisip niya ang journey niya mula nang nagsimula ang kanyang transformation hanggang ngayon. Pedro, sabi niya, salamat sa pagstay sa tabi ko sa buong journey na ito. Maria Clara, salamat sa pagtuturo sa akin na ang love ay hindi lang tungkol sa dalawang tao, tungkol rin sa pagmamahal sa community. Mahal kita, Pedro. Mahal din kita, Maria Clara. At proud ako na maging parte ng story mo. Sa mga sumunod na taon, patuloy na naging protector si Maria Clara ng kanilang baryo. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa genuine na pagmamahal sa mga taong nasa paligid niya. Ang story niya ay hindi naging kwento ng monster na naging tao, kundi ng tao na natutunan na gamitin ang lahat ng meron siya para sa pagtulong sa iba. At ang pinakaimportanteng lesson na natutunan niya ay ito. Ang true power ay hindi nanggagaling sa special capabilities, kundi nanggagaling sa desisyon na gumamit ng lahat ng meron ka para gawing mas maganda ang mundo ng mga taong mahal mo. Sa huli, si Maria Clara ay hindi naging sikat na superhero na makikilala sa buong mundo. Pero naging inspiration siya sa kanyang sariling community at iyon ang sapat na para sa kanya. Kasi natutunan niya na ang tunay na heroism ay hindi tungkol sa grand gestures, kundi tungkol sa daily choices na pagtulong sa mga taong nasa paligid mo. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung natuwa kayo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment ng inyong thoughts. Maraming salamat.